Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita. Hindi ko kinakahiya ang gawain o ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, bakit? Kasi kilala ko ang aking pinaglilingkuran. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, kung paano nanatili ako sa aking paglilingkod, kahit sa mapag-uusig sa akin, bakit ako nanatili? Kasi kilala ko ang Panginoon. Sana gayon ka rin. Yun ang ibig sabihin niya kayang Timothy. Mga kapatid, ang pagkakakilalang ganap sa Diyos, ang tunay na pagkakaalam ng pananampalataya, magtuturo sa iyo na manatili sa Diyos. Kung nakilala natin si Kristo, kung naunawaan natin gaano ang pag-ibig ng Diyos, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, na niligtas tayo. Si Kristo namatay, nagpapako, namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para lang bigyan tayo ng kaligtasan. Kung naiintindihan natin, hindi tayo matatakot, hindi tayo mahihiya sa ating paglilingkod. Hindi tayo titigil, kundi mananatili tayo at magpapatuloy tayo sa tungkulin. Ang problema, ang mga paghihirap, ang mga temptation sa buhay, ang mga pagsubok, yung masuliranin, natural yan na darating sa buhay natin. Pero kung may pananampalataya ka, dahil sa iyong pananampalataya, hindi ka patitinag. Bakit? Kasi alam mo that your God is the all-powerful God. Alam niyo ba kung paano gumagalaw ang pananampalataya? Dahil sa pananampalataya, hindi ka nagpapatinag sa anumang pagsubok na dumarating sa buhay mo kasi kilala mo nga yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Because He is the omnipotent God. Dahil alam mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, makapangyarihan, dakilang Diyos. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos, pagdating ng problema, siguradong sasabihin mo, itigil mo na muna ako ng pagsisimba. Kung sala, doon ka na sa alak, magtagay ka. Hindi mo kasi alam na ang Diyos pala na pinaglilingkuran mo, kaya niyang solusyonan anumang problema na hinaharap mo sa buhay. Natural ang problema ang dumarating. Natural ang mga pagsubok na dumarating. Kahit anong gawin mo, sa ayaw at sa gusto natin, ang problema, ang mga pagsubok, ang masuliranin, darating yan sa buhay ng tao. Pero ang kagandahan kapag may pananampalataya ka, alam mo na ang Diyos ay dakila. Alam mo, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kaya niyang solusyonan, lutasin ang mga problemang hinaharap mo sa buhay. That's how faith works. Kailangan na faith. Kailangan ng pananampalataya. May pananampalataya ka ba? Ulitin ko lang, pag sinabing pananampalataya, anong basihan nun? Salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay bunga ng ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Pagkakaunawa ng salita ng Diyos. Tandaan niyo ito, hay. Tandaan niyo ito, hay. Tandaan niyo ito, ha. Ilagay niyo ito sa isip niyo, mga kapatid. Ilagay po natin sa isip natin. Ito, ha. Itong kataga na ito. Minsan kapag marinig sa bibig ng isang believer, yung nagsasabi na, fiyan po ka, odin gono gumahur simbaan? Sigilaw sa San Ketulus, tandaya na hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil hindi lahat ng simbahan tinuturo ang parehong Diyos na pinaglilingkuran natin. Isa po to, gam? Nakarinig na kayo ng ganyan? Yun, odin simbahan, gono gumahur, sigilaw sa San Ketulus. Hindi lahat ng simbahan tinuturo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Maraming simbahan, hindi yung Diyos na totoo ang pinaglilingkuran mo. Iba ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya kung ang tingin mo, every church is just the same, problema po yan. Ibig sabihin yan, hindi mo naintindihan ano ang tunay na pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya magpaunawa sa iyo kung ano ang tunay na Diyos sa buhay mo. Are you with me? Ang taong may pananampalataya sa Diyos, laging may pag-asa sa buhay. Laging may pag-asa yan. Bakit? Kasi alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi siya kailanman tatalikuran. Kaya mahalaga po sa worship, simba natin, makinig ng salita ng Diyos. Kung darmay ko simbahan, huwag kang uuwi na wala kang napakinggan. Huwag kang uuwi na wala kang naunawaan. Bakit? Bakit ka nagpunta sa simbahan? Uuwi ka na wala kang natanggap. Are you with me? Hindi po ang purpose natin dito just sa fellowship. Ang purpose natin dito, maintindihan natin ano ang mga nais ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Are you with me? Kasi, kung naintindihan kasi natin ang salita ng Diyos, lalong maging malakas ang pananalig mo sa Kanya. Sabi niya dito, kung talagang kilala mo ang Diyos, by faith, by faith, sa pagitan ng pananampalataya. Kung talagang kilala mo ang Diyos sa pagitan ng pananampalataya, you should know that when no one is listening you, sabi niya, dapat alam mo
Nung panahong wala nang nakikinig sa'yo, kasi madalas sinasabi natin, Pastor, may mga problema ako na wala na akong masusumbungan. Nahihiya din ako magsabi sa mga kaibigan ko. Pero kung may pananampalataya ka, dapat mauunawaan mo, dapat naiintindihan mo na kahit wala nang nakikinig at nakakaunawa sa'yo, God knows everything about you. Naririnig ka ng Diyos. Because your God is the omnipotent God. O omniscient God. Pag sinabi mong omniscient, lahat alam niya. Omni, all, scient is scientia, karunungan. Lahat ng bagay, alam niya, naiintindihan niya, nauunawaan niya. He knows everything about you. Kaya ito po ang kahalagahan ng pananampalataya. Kasi kung naunawaan mo talaga kung sino ang Diyos sa buhay mo, magiging matatag ka. Kasi kilala mo siya eh. If you really know God, kapag alam mo talaga ang Panginoon sa magitan ng pananampalataya, ay dapat alam mo na when you are facing tough storms in life, kapag nakakaharap ka ng malalaki o malalakas na unos sa buhay mo, mga problema sa buhay mo, dapat naiintindihan mo that God is omnipotent. Makapangyarihan siya. Kung sa tingin mo mahirap yan solusyonan, magtataka ka someday. I really know some of you guys. Alam ko na marami sa inyo napatunayan nyo kung gaano kadakila ang Diyos. I really remember Brother Nunoy na sabi niya, minsan pala may mga problema na gusto nating solusyonan, yung paraan natin hindi yun ang natutupad, kundi yung paraan ng Diyos. Bakit ganun? Kasi minsan kapag paraan natin ang dahilan para matupad ang mga pangarap natin, minsan nagyayabang tayo at akala natin tayo ang dahilan ng lahat. Are you with me? Kaya minsan ang Diyos, gumagawa siya ng plano na hindi ayon sa plano mo. Amen? Para pag nasolusyonan yung problema mo, mapapatunayan mo na kahit pala hindi mo naiintindihan ano ang paraan, anong solusyon, kaya ng Diyos gumawa ng solusyon. You know what? Hindi ko alam kung anong pananampalataya mayroon tayo at gaano kalalim pagkakakilala nyo sa Diyos. Pero tanging hiling ko mga kapatid, tao po ang mata ko ba ko? No, hinihiling ko sa bawat isa. Kilalanin natin ang lubos ng Diyos natin. Bakit? Kasi darating yung panahon, mag-isa ka lang. Mag-isa kang haharap sa mga problema. Maaring darating yung panahon, walang pastor na mag-a-advise sa'yo. Walang pastor na mag-pray sa'yo. Walang kapatid na mananampalataya na makidalamhati sa'yo. Darating panahon na mag-isa ka, haharap ng mga problema. Ang kagandahan kapag naintindihan mo, kilala mo, alam mo kung sino ang Diyos na paglilingkuran mo, hindi ka matatakot kahit mag-isa ka. Hindi ka mag-aalinlangan kahit mag-isa ka. May lakas ng loob ka, laging may pag-asa ka kapag kahit mag-isa ka kasi alam mo na ang Diyos ay kasama. At yung Diyos na kasama mo, dakila at kaya niyang lutasin ang problema. And I'm hoping that all of us, we know the faith. Ang tanong, do we really have the faith of God? May pananampalataya ba tayo? Ulit ko lang yung tanong, bakit ka nagsisimba? Bakit ka nag-aattend ng Bible study? Bakit ka nagpe-pray? Bakit ka pumupunta sa simbahan na kahit mainit, kahit pangit pa yung simbahan natin, pumupunta ka pa rin? Mayroon naman magagandang simbahan, bakit andito ka? Ang pinakarason sabi ng Biblia, because you know whom you are serving. Kilala mo ang iyong pinaglilingkuran because you have the faith in the Lord. Faith ang dahilan bakit ka naglilingkod, and I'm hoping that is our reason. Sana yun ang ating rason kaya tayo naglilingkod. Ang pinakamagandang tanong, bakit ka dito? Bakit ka naglilingkod? Dahil kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil may relasyon sa Kanya. Ang ibig sabihin, dahil may tunay kang pananampalataya. Umalis ka man sa awang, pagpunta mo ng UP, pagpunta mo ng Jinsan, pagpunta mo ng Davao, pagpunta mo ng Manila, dahil may pananampalataya ka, matatagpuan ka pa rin nagdadasal, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, matatagpuan ka pa rin naglilingkod doon sa lugar kung saan ka dahil sa pananampalataya na dala mo. Because your faith will always teach you to stay in the Lord. Pananampalataya mo, tuturo sa iyo na manatili sa Diyos. That's how faith works.